From AI chatbot to AI that edits videos. Ako si Richmond, isa akong AI-generated video. Salamat sa pagbibigay ng iyong data. To machines that create art from nothing but words. Unti-unti, binabago ng AI ang mundo natin. Hindi lang kung paano tayo magtrabaho, kung hindi kung paano tayo mag-isip at kung paano tayo mabuhay. Aminin natin, nakaka-amaze naman talaga siya. Pero kasabay ng pagbilis ng teknolohiya, may isang tanong na hindi natin maiiwasang isipin. Paano kung isang araw, hindi na tayo kailangan? Paano kung AI na ang gagawa ng lahat ng ginagawa natin ngayon? What's up mga ka-DOST Barkada? My name is JP and welcome sa panibagong episode ng Saysay kung saan lahat ng bagay ay may saysay. And now, let's talk about one of the hottest topics today, ang artificial intelligence o mas kilala bilang AI. Alam natin na halos araw-araw may mga bagong AI tool na lumalabas. Pero habang mas nagiging advanced ang AI, mas napapaisip din tayo, hanggang saan nga ba ito? And to talk about this topic, makakasama natin ang ating co-host for today na si Miss Denny Flores from Centro Escolar University. Hello, Denny. Welcome sa show. Hello po. Hello mga ka-DOST Barkada natin. My name is Miss Denny Flores. Ayan. Miss Denny, kamusta ka naman, Denny? Ay, ito po. Kamusta ang Kasalukuyan school? po tayong nasa finance. Medyo, Okay. iyak na po ako. Goodness gracious talaga ang life po. Ano bang course ni Denny? Ay, ako po ay isang second year communication and media. Com student. So medyo pagiging, malapit po sa aking puso. ang AI. Opo, ang So nagagamit mo rin ba yan pagdating sa school? Ay, yes po. Sana hindi buong paper, ha? Ay, hindi naman po. Yung mga prof ko pong nanonood, hindi po. Ayan. Okay. So dahil nga nasa Saysay podcast tayo, Denny po. kailangan mas mabigyang saysay natin ang usaping AI. Okay? So kasama natin ang isang expert mula sa Advanced Science and Technology Institute o DOST-ASTI. Please welcome Mr. Elmer Peramo. Yes! Hello, sir. Welcome po. Good. sa Hello, Saysay, Magandang araw po. Sir Elmer. Magandang araw, JP. Yes, sir. Magandang araw, Denny May. Magandang araw po. Welcome po sa And show. magandang araw sa lahat po ng nakikinig. And sabi nga sa DOST, maagham na araw. Agham, oo. Ayan, maagham na araw. Thanks for Ayan. having me. Ngayon, bago natin mas kilalanin si Sir Elmer, bigyan lang muna natin ng patikim. Pag i-define ba natin, Sir Elmer, ang AI, Artificial Intelligence, paano natin siya pwedeng i-explain para sa ating mga kapwa Pilipino? Sige, yung term na artificial intelligence, marami siya mga definition. May mga companies or organization na parang in-standardize sila yung pagde-define ng AI. Which is, I think, importante talaga yun na kailangan nating i-define, no, para magkaroon tayo ng ng clarity when it comes to understanding it and using it. But in my case, no, ang pagkakaintindi ko sa kanya, ito yung pamamaraan ng pamamaraan wherein itong mga machines, okay? These machines, these computer systems ay tinuturuan natin na gumawa ng bagay na inherently galing sa ating talino or parang ginagaya niya yung mga kakayahan natin, yung mga tawag natin cognitive abilities. For example, no, sa tao, inherent sa atin ang object perception. Ibig sabihin, halimbawa, may mata tayo di ba? Meron tayong mata. Pagka nakita ko yan, automatic libro. Ito ay libro, ito ay aklat. Ito ay mikropono. Alam na natin yon. Ngayon, kung sakaling hindi tao, kunyari computer o machine, kaya bang gawin yon? Doon hindi. Pero because of AI, ito nga yung pamamaraan, nakakagawa tayo ng mga sistema wherein may mga machines na kaya nang gawin yung object perception. Paano? May mga sensors, may mga camera. Okay, yung camera, like CCTV camera, automatic. Tapos, meron kang mga tinatawag naming AI models. Yung AI models na to, ito ay may kakayanan na, ito ay, kumbaga, na-train ito sa mga patterns na mga halimbawa, pinakitaan itong
AI models, itong maraming example na libro. Kaya madidetect niya kagad na ito ay libro. O object perception. That's just one task na inherently sa human na ngayon kaya nang gawin ng Kaya nang machines. gawin ng machines. Okay? Another example ng kakayanan natin ay yung understanding language. Biruin mo ha. tama. Even animals cannot understand human language, 'di ba? Tayo lang, inherent lang sa atin 'yon. Now machines. Kaya I'm natin sure yan. you have already heard of eto mga AI programs Correct, ito na correct. tulad ng ChatGPT. Yes, Magugulat meron yung ka. ChatGPT. Bakit ito nakakaintindi ng Tama. English, Tagalog, Konyo, Ilocano, Iba-iba Bisaya? talaga, Lahat 'yon naintindihan niya. Bakit? Kasi ito ay pinabasa, tinrain ito, pinakitaan ito ng mga example ng mga languages na yon. Yan. At dahil sa dami ng mga example na pinakita dito, kumbaga na-detect niya na yung pattern, na-encode niya na yun sa tinatawag natin mga models, AI Okay. models. Ayan. So yun ang aking definition Ng AI. ng AI, yung bang tinuturuan natin ang mga machines na makagawa ng mga bagay o ng mga kapasidad na tao lang dati ang nakakagawa. Diba? Ngayon, pati machines kaya nang gumawa nun, understanding language, object perception, yung mga ganong bagay. ayan. At ngayon, pati reasoning, marunong Kaya na na magdahilan rin nila. ngayon ng mga AI. Oh, patikim pa lang yan, Denny May, di ba? Opo, grabe. Kapag mas hinimay natin yan mamaya sa context ng science, di ba? Mas, for sure, mas marami pa tayong Patikim pa lang matututunan. busog ka na po. Patikim pa lang busog na. So, pero mas kilalanin muna natin si Sir Elmer, no? Si Sir Elmer, ano ba ang mismong ginagawa ninyo pagdating sa work? Okay. Ako ang program leader ng Akabay PH. Yung Akabay stands for Advancing Computing Analytics, Big Data, and Artificial Intelligence in the Philippines. This is DOST's big ticket project, no? O mga AI programs, no? So I'm the program leader. Pag program leader ka, you would parang manage a team of AI engineers. In this case, mga AI engineers, mga researchers, no? Kasi sa DOST Advanced Science Technology Institute, no? Ito ay isang research and development institute. Ibig sabihin nito, kami ay ang mandato namin ay mag-conduct talaga ng research na makakatulong sa mga tao, no? May mga ginagawa kaming mga project o mga AI. In my case, mga AI kasi AI yun ang field na napili ko, no? Yun ang field na kumbaga inaral ko talaga. Kaya na ako'y kumbaga napagkatiwalaan na i-handle itong mga AI projects na ito. Ilang taon na ba si Sir Elmer sa DOST-ASTI? Ako I work in DOST-ASTI since 2012. So 14 years, no? I've been working now more than 14 years. Wow. So, Tagal na. paano po kayo napunta sa field po ng artificial intelligence? Passion niyo po ba siya dati pa lang? Okay, magandang tanong yan, ano? Bakit nga ba ako na, ano? Oo nga, sir. Ano bang background mo? Partly right, that's my passion. Pero kailangan nating intindihin na para maintindihan mo yung artificial intelligence, you need some parang proficiency in mathematics. It just so happened that yun yung isang naging kumbaga favorite subject ko nung ay math. At ayan. tapos inaral ko rin Sa ay math. Ako ay nag-aaral ng computer science na maraming math. May master's din ako sa electrical engineering na marami ding math. Doon ako nagsimula. Siguro interesado sa artificial intelligence. At saka since 2016 pa lang, no, kumbaga inaaral ko itong artificial intelligence. Pero kung tutusin, sumikat siya nitong mga 2023, 2024 yan. Nagsimula na because ng ChatGPT nga, di ba? Alam nakikilala na. natin yun. Correct. Pero kasi underneath the hood, no, sa loob niyan, kung gusto natin intindihin yan, maraming mathematics behind it. ayan. Yun yung Mga STEM reason. students kumbaga, dyan. Kaya naging interesado ako sa field ng AI. Pero sir, outside ba work, meron ka din naman bang ginagawa na, hobby, ganyan? Hindi lang puro math, AI. Of course, syempre, kung puro yun lang yung miski sa YouTube, kunyari, ako nanonood ako sa YouTube ng mga technical videos, no? Pero aside from that, from time to time, syempre, kailangan din natin ng konting diversion, di ba? Correct. Like, manonood tayo ng mga pelikula o mga Netflix, and sometimes lalabas ka ng bahay para mag-garden, or sometimes you will play some sports, di ba? Volleyball, badminton, table Okay. tennis. Those are some of my hobbies, no?
And just lately, since hindi ako marunong magluto, pero alam mo naman lahat, Ako rin, sir. Kain lang. lahat nakikita mo na ngayon sa sa internet, sa Tama, YouTube. tama. Pwede mo nang matutunan, Natututo no? ako magluto dahil doon. So yun, those are some of the things na kapag hindi ako nagbabasa ng research paper or gumagawa ng trabaho, yun yung mga hobbies ko. Para at least may iba namang ginagawa si Yes. Sir. Mas kilala natin si Sir Elmer. Ikaw ba, Danny, may iba ka bang ginagawa outside work? Outside school. Ay, ano po, I recently joined po ng athletics. Nagtatakbo-takbo po kami doon. So, kailangan mo kailangan mo mas kumain para Yes di ba? po. Kung takbo-takbo para may energy. Asama po na mahinang kumain. No? Yung laki pong challenge na. Pero for me po, ang saya pong, side comment lang po ito. Yes, side Yes. comment. Side comment. Ang saya po makita na masaya po si Sir Sa Elmer trabaho sa niya, trabaho no? niya. Oo. Yung ganun Importante po. yan kapag nagtrabaho ka na, Danny. Kailangan yan. Kasi kung gagawin mo na yan, di ba? Mahabang panahon. Ayan. So, mas nakilala na natin si Sir Elmer. Punta tayo ngayon dun sa papunta na ng medyo science na discussion ng ating AI. Pero syempre, papagaanin natin yan para sa ating mga kapwa Pilipinong makakapakinig at makapanood nito. So, Sir Elmer, paano po ba gumagana ang isang AI? Kasi di ba, madalas naririnig din natin kanina, nabanggit nyo na, yung mga machines, di ba? Yes. Parang natututo sila. Ano ba yung context behind that? May mga, kumbaga, ingredients Ayan. para makapag-develop Sakto tayo sa ng... pagluluto ni Sir Elmer. tama, no? May mga ingredients na kinakailangan para makagawa tayo ng AI, no? Isa doon ay yung mga machines, no? Yung tawag namin doon itong mga GPU. So, ito yung mga computer. Hindi siya hindi siya yung ordinaryong laptop. Although makakagawa ka naman ng AI sa ordinaryong laptop, it's not as powerful nga lang as yung mga ginagamit natin ngayon na ChatGPT, no? Makakagawa ka ng mga ganun. Pero yung accuracy at saka yung performance, hindi ganun. So, kailangan mo ng machine, like yung mga computers, no? GPU, yan yung mga ginagamit sa gaming. Ginagamit dati yan sa gaming or sa Bitcoin mining. Ngayon, ginagamit na siya sa AI, pagtatrain ng AI. Kasi marami pong computations ang kinakailangan, no? At alam naman natin, pag maraming computations, kailangan natin ng computer diyan. Hindi na natin kailangan ng tao ng utak natin kasi iaasa na natin yan sa computer. So yon yung GPU or yung computing power, no? Computers, no? Basically, hardware. The next one is data. Ito naman yung experience. Dito naman natututo yung AI. Ito yung mga pinapakita natin. Pag sinabi nating data, pwedeng text yan, pwedeng salita. Habang nagsasalita ako, naka-record ito, di ba? Yung recordings ito, it's also considered data. Mga video, CCTV video, data din yon. Mga nasa papel ng mga nakasulat, lahat yon, lahat ng text sa internet, lahat yung even mga post nyo sa Facebook, those are considered data, no? Even lahat ng mga kaalaman natin siguro sa mundo na those are considered data. At saka mga pictures, yan, basically pictures, text, video, audio, those are data. At yun yung kumbaga pinaka-fuel o pinapakain natin dun sa computers, no, para matuto sila. Yung Kasi input natin. inaaral nila yung mga patterns, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang AI, basically, pattern recognition yan. Kaya kailangan na maraming math. Kasi sa math, yun ang Tama, sir. pinag-aaralan. Pattern Pattern lang recognition. yan. Correct, correct. Agree. Kasi lahat ng mga yan, yung mga data na yan, lahat ng mga yan, convert sa numbers. Kahit image pa yan, text, lahat po yon magiging numbers. Ang computer, magaling yan sa numbers. It can detect patterns in data using those numeric representation ng mga data na yon. At ang isa pang importante ay siyempre yung mga programs o yung mga algorithms, no? Kailangan mo ng mga tao siyempre para mag-code ng mga yon. Meron sa AI may isang special na algorithm. Ang tawag namin doon ay neural networks. Okay. Ito ngayon Parang utak din talaga, no? Sorry Sorry, medyo technical na tayo ngayon. Yung siguro pag sa mga engineers yung maintindihan nila, pero pero ipapaliwanag ko lang kung ano yung neural network. It's an abstraction of how our brain works. Ibig sabihin, yung mga engineers inaral nila kung paano tayo nag-iisip, 'di ba? So meron yung mga connections. Correct. May mga neural pathways yan, may mga utak connections natin. yan. Kapag nakakita tayo ng something, may magla-light up dito sa brain natin. In the same way, mathematically, kumbaga, they were able to abstract that concept
and come up with a mathematical computation para makapag-produce ng mga AI models. So yun yung yun Mga yung mga importanteng ingredients sangkap. ng Correct. AI. So ano ulit yung tatlo? Danny May? Pop quiz. Oh, no. Number 1, computer. Number 2, Data. Data po. And then number 3, yung ating mga Ang tawag dun sa number 2, sorry hindi ko sinabi, no? algorithms. Algorithms, Para no? ma-process natin yung data. No? Algorithms is yun yung program, no? Yung Step-by-step program. procedure kung paano mo yung mga sangkap na yun na data. Gamitin. Tapos ang dulo nun is an AI model. Okay. Yung Doon ka AI nakakabag model, sa andun AI. na lahat yung na-encapsulate na doon yung mga patterns na natutunan doon sa data. Na para pag tinanong mo siya, makakasagot siya, makakapagbigay siya ng decision, makakabuo siya ng mga predictions. Itong AI, sir, kanina nabanggit na rin ni sir na parang nasa 2023, 2024, doon na siya mas sumikat. Pero even before that, meron na din ba talagang context ng AI? Si- Or ngayon lang ba talaga yan Okay. umusbong? Ang AI nag-e-evolve, nag-e-evolve siya. No? Ibig sabihin, AI is very much different 10 years ago. And AI has been, the term artificial intelligence is actually coined by McCarthy in 1955. Would you believe? Wow. 7 decades na. Okay. Okay, sa nung time na yun. Tagal na pala. Yung term na artificial intelligence. Pero niche lang siya. Ibig sabihin, doon lang sa under the context of computer science. Kumbaga doon lang siya pinag-uusapan. Sa research, sa academe lang, doon sa school lang. Hindi pa siya mainstream na katulad Correct. ngayon. Oo. Okay? Tapos, ang nangyari, nagkaroon ng research, kaya lang, yung ingredients na sinasabi ko kanina, yung data, yung computer, algorithm. hindi pa enough during that time. Hindi naging fruitful yung kanilang research. May tinatag na AI winter. No, kasi ano bang nangyari noong 21st century? Dumami ang data natin. Nausang social media. 'Di ba? So sumabog, tawag natin doon big data. Okay? Dumami ang data. Pag madami kang data at meron kang at saka yung nauso yung mga GPUs na yan, yung mga powerful computers. Kaya yun yung nag-fuel ng new AI revolution in the 21st century. Mas Kasi yun ang fast track kailangan pala, mo eh. no? Although nung time na yon may AI na. At saka, we've been using AI even without knowing it. You are already using AI. May na-invento kasi yung isang powerful na neural network, we call it the transformer, that powered some of the technologies. Sa Google Translate, ang nagpa-power doon is yung before 2018, hindi pa na-invento yung ang pangit ng translation nila. May mapapansin kayo mga, like for example sa Facebook, nagbasa kayo, ang pangit ng translation. Di ba automatic, pag tinignan mo yung original, hindi naman ganito Hindi pa sinabi ko. Di ba? accurate, hindi pa maganda, no? So na-improve na yung translation because of So ibig sabihin, during that time, before ChatGPT broke out, gumagamit na tayo ng AI. Paano? Sa mga email natin, may mga spam filter. AI yon. Kasi yung model na determine niya kung ito ay spam or hindi. So parang Okay, AI na rin yun. niya. Okay? Okay. Recommendation system. Nanonood kayo ng Netflix, I'm sure. Or nanonood kayo ng YouTube. Mapapansin nyo, Yes po. andun yung mga paborito nyo, sinaano niya, di ba? Correct, AI din yun. At saka mapapansin nyo rin yung mga social media na yan. Pinag-uusapan lang natin, parang may spy. Correct, correct. Sasuggest niya sa'yo yung Totoo mga... yan, sir. Na-experience yun na ba yan? Okay, Parang kunyari nagkwentuhan pinag-uusapan kayo. mo, ang sakit ng tiyan ko, ganyan. Tapos maglalagay Lalabas siya na. doon ng ads about yung tungkol sa, mga diet types. Correct. ganyan. Lalabas na siya bigla. Di ba? Lalabas na sa feed mo. Parang, Ilang beses ko nang magugulat ka, na-experience yan, Paano sir. nalaman nito? Ang So, creepy. AI yun. Nakakatakot nga Mga minsan. recommendation system, di ba? Yes po. Ganyan ka-powerful na ang AI. So basically po, hindi po siya biglang dumating lang po noong 2023. Nag-evolve lang po talaga Nag-evolve siya. siya. Naging mainstream siya 2023 kasi nga nakita nila yung malaking leap yung nangyari noong 2023 because of ChatGPT. Pero yung nung nangyari noong 2023, actually ChatGPT was launched December of 2022. I vividly remember that nung sumikat yung pinagamit sa akin ng I was in the US during that time. Pero yan at GPT 3.5. So, ibig sabihin, may GPT-2 na, Nag-evolve talaga may siya. GPT-3 na, may GPT-1. GPT-1, nag-start yan ng 2018. GPT-2, 2019. GPT-3, 2020. Pero, kung gagamitin mo yon yung mga lang talaga, mga engineers na nakakagamit nun, hindi pa siya ganun ka,
nakakapag-generate siya ng text, okay? Pag-generate siya ng text. Pero hindi pa ganun, wala pang sense. No? Correct, Ako kasi, isa sa mga project namin yun sa Lasal. Gawa ka na yung, ang tawag kasi dun sa mga ganun ay language model. Okay, language model. Ibig sabihin nito, pag sinabi naming language model, technically, it can predict the next word. 'Di ba? Matagal naman nang meron tayong predictive text. Pag magra-write tayo ng email or pag magta-text tayo, meron na siyang sinasuggest na mga next word. Meron ng Basically, sinasuggest. that's the language model. Kaya lang, siya nakakapag-generate kasi ipipredict niya yung next word tapos ipapasok niya ulit yung one. Ipipredict niya hanggang sa makabuo ka ng text. Okay? Ito, ano lang to, language pa lang to, pero mamaya pupunta tayo sa image naman. So, yan, Ibang technology pa yan. I-contextualize ko lang to. So sa language, yung language, pag sinabi language model, ipipredict niya lang yung next word, tapos nakakapag-generate siya. Pero magugulat ka, bakit siya nakakasagot na ng mga tanong natin ngayon? Kasi it has become so powerful kasi meron yung mga researchers natin, no? Gumagawa sila ng mga instruction, tapos meron ng sagot. Instruction, sagot. Pag tinanong ka nito, ito isasagot mo. Pag tinanong ka nito, ito yung tamang sagot. Tapos, iti-train nila yon doon sa model. Correct. Imagine ninyo, it has become so powerful because lahat po ng text sa internet, mga known na libro na kaya nila, mga nakalagay sa dyaryo, lahat ng knowledge sa buong mundo, kinolect nila yon at yun yung ginamit nilang data. Yun yung Kaya very powerful. Kaya magugulat kayo sa mga sagot niya. Bakit niya? Nakakapag-ano siya ng sagot na parang maiisip mo tuloy, parang tao na itong nagsasalita. Parang ang tao na yung kausap Ang ko. dami na niyang natutunan, kumbaga. Yes. Ayan, nabanggit ni Sir yung about sa language. And then, nabanggit mo rin, Sir, meron about image. And speaking of image, Ayan. pupunta muna tayo sa ating isang mini segment na tatawagin nating AI or ain't. So, ang mechanics natin dito, Sir, meron tayong ipapakitang mga pictures and huhulaan natin kung gawa ba siya ng AI or ain't, meaning hindi AI. Okay? Parang simple lang po siya, no? Pero parang feeling ko mahihirapan tayo. Pero ang tanong, magpapatalo po ba tayo? Siyempre AI? hindi po. Nakipag-away, nanggamon ng away dito. At dahil dyan, Danny May, game ka na ba? Game na po, tara. Diba? Ito ang ating unang picture. Ayan, Danny May and Sir Elmer. So, Danny May, ano sa tingin mo? Una pa lang pang hirap agad. Oh. AI or ain't? For me po siguro, parang nililin lang po ako ng kulay. AI po ako, AI. Okay, sige ako naman parang totoo to tapos kumbaga masyadong advanced lang yung camera. Okay, si Sir Elmer, ang hula naman ni Sir ay Mahirap ngayon kasi mahirap na talaga ma-distinguish kung AI o po. hindi. Pero ang tingin ko dito ay AI. Okay, ngayon alamin natin ang tamang sagot. Dalawang AI, isang Opo. ain't. Ako, ang tamang sagot ay ain't. Ain't. Ayun. Wow. Nalin lang Ayan, tayo. so mali ako. Nalin lang ako doon, Sir. Ayan. So proceed tayo sa second image natin. Wow. Tignan naman natin. Okay, AI or ain't? For me po, ain't po siya. Kasi po may mga details, mga pangalan na parang hindi pa, parang minsan po kasi yung AI image, parang dun sila sumasablay sa mga wordings. Tapos Galing. mali pala po ako, no? Ang galing. Ayan, tama. Hindi, magaling yung reasoning mo. Kahit mali ka, pero tama yung reasoning mo. Tamang reasoning. Okay, ikaw, Sir. Ano sa tingin mo Ako sa na picture naghahanap na to? ako, usually Oo nga, kasi sir, eh. in the past, ang image generation hindi pa perfect. Ang malimit na mali nila, ang malimit na telltale signs na AI siya, is yung mga text. Titingnan mo kung may wrong spelling or may mali, parang hindi talaga character, hindi talaga Oo, letter. tama, Yes sir. po. Pero in this case, wala akong makita. So parang I'm inclined to say na mukhang totoo. Pero Actually, ang hirap tinitignan ko din yung Tinitignan ko text, sir. merong something na off, Correct. diba? Kung in details, gano'n. Sige, wala ko na lang na AI pa rin. Okay, ako din mag-AI din ako dito. Ang tamang sagot natin ay AI. Ayun. Ayan. Meron may prompt. May prompt to May create an prompt. image Okay. of scientist working in lab. Ako naman, ang dahilan ko, sir, and then ni May, kasi yung text dun sa bulletin,
parang medyo maganda yung pagkakasulat. Although wala akong nakitang parang typo error. Parang masyado lang kung handwritten yan, Yes. parang masyadong smooth. no? Diba? Ayun. Yun naman yung pinagbasayan ko. Okay, tingnan natin yung next image. Wow. Parang Kinabahan. ang hirap nito ah. Ain't ako dyan, ain't. Parang tricky kasi eh. Ako, ang sagot ko dyan, ain't. Okay. Kasi parang tricky. It could be parang, alam mo yung, merong effect, di ba? Pag sa Oo, photography, sir. pag may Yes, pinicturean ka po. something, tapos may light, tapos kaya mo magpaganyan. Magpaganyan. So, baka kasi, parang tricky, so mag-ain't ako dyan. Okay, Hindi ikaw ako Danny ain't. May, anong Po, hatol mo dito? Ang aking hatol po ay ain't. Sana, ang masasabi ko lang po, sana tumama na po ito. Sige. Ito lang, wala na Dahil- po ako naitama. Dahil kaisa nyo ako. Opo, Mag-ain't din ako. Opo. Dahil tayo ay 1DOSTV. Ang reasoning ko po ay, copy-paste po kay Sir. Kinopy-paste ko na lang po. Okay, ang tamang sagot ay... Ain't. Ain't. Tama. Tama tayo. So this is a sunspot. Ayan, Solar Dynamics Ganda. Observatory. Wow. Okay. Galing. Ganda. Yan ang ating last image para sa ating Yes. AI or ain't na ating quick mini segment. Okay? So ngayon, pag-usapan natin, di ba, yung AI, ayan, nababanggit na Yes ni Sir yung po. mga example eh. Sa personal context natin, ikaw bilang isang estudyante, kailan mo madalas ginagamit si AI? Nabanggit mo na rin kanina na pahapyapawan eh. Pero say more about it, Denny May. Paano mo siya ginagamit bilang isang estudyante? Yes po, ayan. So ako po, syempre po yung nasabi ko nga po kayo na yung grammar checker. Pag minsan may mga doubts ka sa... Tapos po meron pong sa totoo lang po pag nagpa-prod po kami magkakaklase, meron po kasing mga set design or mga framing na hindi mo po mahahanap online na you have to parang generate AI pa na... Although minsan po, it's very tricky kasi meron pong tamang prompt para mas Yes. maintindihan po Yes. nung AI na ito po yung gusto kong ipakita nung AI. So, Correct. ayun po, parang hindi lang po siya convenient, kundi kailangan mo rin pong aralin kung paano din po siya gamitin. Ako naman, sa context ko, so outside work for context, minsan nagpapa-review kasi ako sa mga bata kapag college entrance test na. Opo. So pinaplano ko kung ano yung aaralin, pinaprompt ko lang siya sa AI na parang give me a suggested schedule. Pag-aaralan ko ay math for junior high. Sunod-sunod na yun. And then, I want it to be squeezed within, let's say, 4 weeks lang. Ayan. So, mas tamang prompt, mas kaya niya rin ibigay yung tamang suggestion or output for us. Ikaw, sir, outside work ba? May ginagamitan ka rin ba ng AI? Actually, aside from being an employee of the OST, on the side kasi I also teach. I'm a university lecturer in one of the universities here in Manila. No, I teach data science and artificial intelligence. So, as a teacher, malaking tulong sa akin itong artificial intelligence. Kaya niyang magawa ng syllabus, Correct. presentation, slides, no? At the same time, yung mga quizzes and all. But you still have to check. Kumbaga, ang dami ng napagaang yung buhay natin, kung tutuusin. Pero, may isang scientist, no, sabi, AI is still a jagged frontier. Ibig sabihin, you still have to check kasi it can still make mistakes, no? Sabi nga ni Denny May kanina, parang may tamang prompt na, no? Correct. But if you understand how it works, alam mo yung mga kailangan mong i-provide sa AI, no? I-provide mo siya ng context. Huwag masyadong tamad yung like Generic parang masyado, hindi naman no? siya parang know it all talaga. Kailangan may mga tamang information kang dapat i-provide. Magbigay ka ng references, maging specific ka, maging specific ka o kaya magbigay ka ng examples. Ito yung mga tinuturo ko sa prompt engineering, no. Ibig sabihin kung yung tamang paano mo kakausapin itong mga chatbot na ito, no? Pag magbibigay ka ng mga examples, mas marami. Tapos pag meron siyang, ang tawag namin doon, context. No? Correct. Ganun naman talaga kung gusto natin magkaintindihan. Tama. Di ba? Kailangan mag-provide tayo ng context. Hindi yung may tanong ka na gano'n. Pero ibang context pala yung hanggang sa magkakaroon na kayo ng misunderstand. Kaya iba yung Ganun din masasagot. sa AI. Mag-provide ka ng tamang context. Pero yun nga, ikwento ko lang din, sa mga estudyante ko, nagugulat ako. Ang nangyayari, pagka kunyari nagpapagagawa ako ng quiz, napa-perfect nila.
Pagka ito yung mga virtual, napa-perfect nila. Galing. Pero pag recitation, yung Hindi na makasagot. hindi Nako. makasagot. Di Ayan ba? na. O, ayoko naman mag-judge. Pero alam Dili niyo na lang na bakit napa-perfect. Pag lalo pag mga multiple Oo nga. choice, gano'n. Diyan na magkakasubukan. Yes. Kung Napapansin talagang- ko yun. Napapansin, tama yan. Parang kumakalat po yung yung parang mga prof po na parang mas pina-prioritize yung mga essays and oral exams po para to avoid that. Pero yun nga po, convenience po nung online exam. Yeah. Kaya ako pagka nagpapa-final exam ako ngayon, interview na. Interview. Ay, maganda Ganon. yan, sir. Dali. Hindi na Para mas ma-check hindi mo na talaga yung yung mga learning. multiple choice tapos sa Opo. LMS na sasagutan na Correct, ganyan. correct. Oo Tapos nga. online nilang sasagutan. Alam na. Galaw ang mga estudyante. So, doon naman, sir, mabalik ko lang sa images. Sige. So, kasi ito, at least yung mga words or language, Yes. mga information, okay, medyo mas clear sa atin kung paano niya hinahatak Yes. yung information. Yung image naman, paano siya kinecreate ni AI? Okay, sige. Yung image, no, maraming mga technology na ginagamit para ma-create. Yung isang sikat na technology, we call that diffusion. So basically, ano din yan, may tinitrain kang mga model, AI models, binibigyan mo siya ng maraming example. No? Kumbaga, doon sa example na yan, nalalearn niya yung pattern ng mga image na yon. No? Pag mag-generate ng aso, meron na siyang, kumbaga, may mga labeled na pictures na ito picture to ng aso, ito picture to ng aso. So somehow, yung pattern ng image na yon, nakuha niya kukulitan na din. and it can generate that image. Ngayon, paano pag may prompt, paano mo na i-relate ang word dun sa image? Halimbawa, yung kanina may prompt o kaya Scientist kanina. No, yeah, sir? yung word na scientist, no? So yung mga words na yon, at saka yung mga images na yon, they are represented in may numerical representation, numbers. Kumbaga, yung word na dog, okay, halimbawa, yung word na dog, may number representation yan. Yung picture ng dog, may number representation din yan. Ngayon, yung model, gagawin niya, paglalapitin niya yung numeric representation nung word na dog at saka yung picture na dog para at least magkakaroon ng context. Magko-connect. Sabi ko nga sa inyo kanina, lahat yan, puro mga numero. So pagka nakita niya, using the model, ito yung mga numbers na lumabas doon sa kanyang computation, alam niya kung ano yung hinahanap ng user. Kasi meron siyang, kumbaga, malalaman niya kung ano yung mga related na mga concepts. No? Ito words, ito audio, ito pero pare-pareho yun na aso. Pare-pareho yun na dog. So yung mga concepts na yun, may Kinolect-collect na. numerical representation. Okay? So hindi ko na that's just the kumbaga laymanized explanation pero medyo technical itong detail na Sir. ito. Pero yun, sir, yung pag-collect nung okay, maraming pictures ng aso, ng kung ano-ano. Tama ba to, sir? Kasi sabi ng ilan, or at least sa mga nakausap ko rin sa friends ko, di ba minsan pag phone natin, meron tayong sinasagutan yung CAPTCHA, parang isasabihin mo alin dyan yung traffic light. Okay. Is that a form of data collection din para i-feed yung, machine learning for the AI? Ginagamit ba nila yan? Kaya Yes. may mga ganong nangyayari Yes. yan. Ginagamit 'yon pang train din. Halimbawa may na-train na sila para at least ma-improve pa yung mga models na 'yon. Meron ng may user participation na. Ayan. Ang tawag kasi dito sa sa AI, no? Technically we call them machine learning. Machine learning, yun yung technical term na ginagamit namin sa computer science. And meron tinatawag doon na supervised machine learning. Ibig sabihin nito, etong model mo ay natututo using labeled images or labeled dataset. Lalagyan mo talaga ng label. Para kang nagtuturo na 4-year-old, di ba? Papakitaan mo ng picture. Okay? This is a picture of a giraffe. This is a picture of an elephant. Okay? First time niya lang nakita, pero pag nakakita siya ng another picture of the same kind, alam niya na kasi nakita niya, Yes, even though it's not the same picture, pero parang yung mga features ay nandun, malalaman niya na. Nare-recognize So, ibig sabihin may learning. Correct. Okay? So, ganun din sa AI. Galing. Pinapakitaan natin sila ng mga data na may label. Okay? Importante po ang label. Oh, may label dapat. Yan. Dapat may Next. label. Nako, yung mga walang label. Okay. Yung kanina naman sinasabi mga CAPTCHA, at saka mapapansin ninyo kapag ka nagtatype kayo sa ChatGPT, may ganon at saka Ay, oo ganon. nga, sir. Okay? Ang tawag naman dyan reinforcement learning. Kumbaga, tinuturuan mo siya ng tama o mali. Okay. Diba? Nag-i-improve din ang model sa ganon. Nakakatulong din. Oo, saka pala yung sa yan. CAPTCHA, yung sinasabi mo, di ba may pinipili kang Kung hindi alin lang pedestrian lane, Correct. nakikita Oo. yung
Part in a din way, yan. ginagamit din yung user parang pang-train ng mga AI model Oo, ito, mga diba? Google. Nakakatulong ka pala Tama sa ka doon. pag-feed ng mga info. Saka yun, lalong tatalino yung mga chat GPT nyo. Kapag ka nagbibigay kayo ng feedback, sometimes, di ba, pag nagtanong kayo, mapapansin nyo, hindi siya sasagot ng isa lang. Sasagot siya ng 3 o 2, papipiliin. Which one is Opo. better? Correct. Reinforcement learning with human Galing. feedback din yun. Sobrang exciting talaga. Ang daming pwedeng magawa with it when it comes to AI. Yes po. And since explain nyo na po yung pagiging advanced na po ng technology, sa tingin nyo po, ano naman po yung epekto nun sa mga trabaho po ng mga tao? Okay. Good point, no? Actually, nadaanan na natin kanina. Ako, me being a teacher, may mga effects yun. But the thing is, malaki yung epekto niya, no? Pero titingnan natin dito na it won't totally replace jobs. But ang kaya nitong gawin, it will replace some of the tasks, no? Kailangan natin kasing i-qualify ano yung job, ano yung tasks, no? Yung teacher will still be a teacher, yung doctor will still be doctors. Kaya lang some of their tasks will be automated. So mapapadali, so ma-increase yung productivity nila. May mga tasks sila na dati, katulad, in my case, no? There are some task for me that took me around parang mga 2 hours to do. Like for example, just crafting a very long email or justification will probably take me 1 hour and a half. Pero with ChatGPT or Mabilis this, na. parang with just a minute, di ba? Tapos. So maraming mga tasks, repetitive tasks, tedious tasks that can be automated by this technology. So yun yung mga skills na yon, no? Yun yung isang effect, positive effect. Pero yung negative effect is sometimes yung overdependence natin. Correct. Ako, like in my case, may mga pag-aaral na nakakabobo yung sobrang paggamit ng ChatGPT kasi hindi ka na nag-iisip. Kasi lahat inasa mo na sa AI. Hindi ka na, yung creative, thinking skills mo, nababawasan. Kasi, kunyari, yung writing kasi is very good for us if we write na kasi yung nare-reinforce yung natin. Na-exercise ba yung ating brain? Pagka overdependent tayo, parang, yun na, nagiging intellectually lazy na tayo. Tamad na tayo mag-isip. No? Another thing is, yung displacement nga, kasi alam niyo ba, yung capability ng AI ngayon, yung creativity siguro, on the side of the creative work, ang dami mga nagwawelgang mga writers and yung mga musicians and correct. all. Opo. Kasi ang dami na ding, Yes. naglipa na yung mga music generated by AI. Yes. Yeah. po. Ang Diba? dami yan. Tapos Meron na rin monetize yan. nila sa YouTube. Correct. Alam, bibigyan ng bagong rendition yung isang kanta. Yes po. Akala mo another, talaga ano kinompose yan ng Correct. pero tapos nagugustuhan, tapos yun na yung pinapakinggan lagi sa YouTube. Pero AI Araw, generated. gabi. Opo. Yung Ewan ko mga- narinig Pati yan. mga pelikula. Pati mga pelikula. Oo. So yan yung mga Mga nangyayari, no? may effect siya Correct. sa So, labor market. Correct. So talagang merong advantage and disadvantage. Yes. While natutulungan niya tayong mas maging efficient yung task. And then siguro in terms of job, hindi naman totally replace mismo yung tao. Pero at least yung mga repetitive tasks nga, sir, no, possible. Yun yung ino-automate. Yeah, Pero add ko na din doon na, halimbawa ikaw, Denny, may as a student na eventually magiging professional, yan din yung dahilan kung bakit dapat continuously nag-upskill yung mga estudyante yeah. and yung mga empleyado, di ba? Kasi kung meron tayong mga bagay na hindi pa kayang gawin ng AI, ayun yung mga bagay na mag-stand out tayo, di ba? Yes Para po. at least hindi tayo, basta-basta papalitan ni AI. Yes, And tama ka naman doon. dun sa context ng creativity, I think yan yung mga, kumbaga, context na hindi kayang i-provide ng AI. Di ba? Yes Lalo na yung po. mga experience mo bilang isang tao. Wala yan Yes. kay AI, di ba? So, ayan. So, ngayon, try lang nating i-accelerate ang konti, Sir Elmer and Denny May, from 10 years, let's say 10 to 20 years from now. Yan. Usad tayo. Paano nyo nakikita yung mundo natin dahil sa AI? So ngayon pa lang, ang dami ng nangyayari, di ba, nagagawa ng AI in terms of its capability. What more pa 10 to 20 years from now? Ang hirap mag-project ng future kasi nga based on the fact na meron siyang good side at saka May saka mga bad side. Bad side no? din. At saka just recently may yung isang AI company who's very powerful, they were able to create na an AI, sabi nila that can exploit yung vulnerability ng So if kapag ito napunta sa mga
sa kamay ng mga bad actors, no? It can exploit yung vulnerability ng ano. So, pwedeng maging magulo totally, or pwede naman na may mga major breakthroughs na mangyari. Like for example, ma-cure yung cancer, ma-cure yung makadiscover ng mga ano. Kasi itong AI is potentially, yun yung mga ano niya kaya niya mga Kaya niya gawin, pang no? gawin. Yung mga scientific breakthroughs na hindi pa Correct. nasa-solve ngayon, mapapabilis yung pag-solve nun, ma-accelerate yung pag-solve nun. But on the downside, no, marami ding mga risk, potential, existential risk, actually. Like for example, pag itong AI nito ginamit sa gera, actually ginagamit na nga siya, no? Hopefully lang meron pa rin human in the loop. Ibig sabihin, meron pa rin decision yung tao. Huwag nating totally i-automate lahat ng decision. Kasi nga sabi ko, technology is not perfect, no? Pwede pa rin itong magkamali. So yung, I cannot, hindi ako makapag-predict kung anong mangyayari. Pero, I'm sure 10 years from now, AI will still be very much relevant. Correct. Kasi itong mga companies ng malalaking companies na gumagawa ng AI system, no? Yung isang company sabi niya ang ano talaga nila is AGI. Discuss ko kung ano yung AGI, Artificial General Intelligence. Ibig sabihin ito yung type ng AI na halos lahat ng skills ng tao ay kaya niya nang gawin. Tumalino AGI. pa. Yung isa pa nga ASI, Artificial Super Intelligence. Ito naman yung halos lahat ng skills ng tao, mas matalino Mas kaya na tong Grabe. AI na to. Super saiyan na. kumbaga. Nakakatakot. Nakakatakot Pero nga, yun no, ang, sir? yun ang gustong gawin itong mga big tech companies na ito. Grabe. Sana guided lang, maging responsible lang sila. Correct. Wag lang pera yung iniisip nila or yung profit or yung ano talaga. Ang mahirap lang kasi mangyayari dito, yung power is makonsentrate sa mga iilan. Oo, magiging parang kapitalista na. Tapos, mamonopolize na nila yan. Yeah, Ganyan, yun diba? yung ano, yun so, yung dapat isang- merong tamang 6-7. 6-7. Dapat may Yun yung iniisip ko. tamang balance Yun ng... pala yung ibig sabihin diba? ng 6-7. Oo nga eh. Ayan, mamaya tuturuan Okay, tayo ni so- Denny. Ano ba Ladies. yung 6-7? So, balik naman po tayo, Sir Elmer. Sa tingin niyo po ba dito sa Pilipinas, ano po yung ginagawa ng DOST para po mas makasabay po tayo dun sa fast pace po ng evolution ng AI? Yeah. Kung hindi ko pa nabanggit, yung DOST has been, doing research on AI since 2017. Marami naman kami mga AI projects na ginawa. Kaya lang sobrang bilis lang talaga ng pagbulusok nitong technology na to. It's really hard to keep up. Pero we need to embrace this technology kasi kung hindi natin to i-embrace, mapag-iiwanan talaga tayo. Buti na lang, the DOST is aware of that, no? And that is why gumagawa kami ng mga projects na, responsible projects, no? Para sa implementation ng AI. Kasi nakita natin meron tong benefits and opportunities, no? Economic benefits and opportunities. Pero meron ditong risks. At saka may mga challenges pa tayo. No, sa risk, no, enumerate ko yung mga risk. Na-discuss na natin yung iba. Yung loss of jobs, tapos yung human creativity, yung intellectual property, tapos bias and fairness. Some of this AI kasi medyo bias yung sagot. Those are some of the things. Tapos, sometimes, yung overdependence din, no? Okay. Sa DOST, meron kami mga upskilling and reskilling effort, capacity building on AI, para maintindihan talaga. Tulad ng ginagawa ko ngayon, I'm trying to educate the public Correct. Yes. what this technology Correct. is all about, no? May capacity building effort kami. Gusto rin namin tulungan yung mga MSMEs, no? Na i-adapt ito para at least ma-boost yung kanilang productivity. Tapos, aware of the fact na yung mga consequences din, no? Kasi AI is amoral. Hindi naman any technology naman kasi is hindi naman siya inherently good or bad. Yes. No, kailangan lang natin maging responsible. Yung meron kaming Akabay project, no? Meron kami yung National AI Center for Research and Innovation. Ito naman yung sabi ko nga sa inyo para makasabay tayo dito sa mga powerful tech na to na nasa China or nasa US, no? At least in our sa DOST, gusto natin makasabay
doon sa mga technology na yan. Kaya lang, mind you, ganito. A technology like ChatGPT, hindi natin kayang gumawa ng ganon. From scratch. Merong mga, yung machines na sinasabi ko sa inyo, yung mga GPU server, ang isa nun, doon sa project namin, bumili kami ang isa, it cost around 30 million pesos. Okay? Yung ChatGPT, okay? 100,000 na ganon ang ginamit. It took them 6 months para mag-come up ng model na ganon. So basically, it would take a significant amount of our GDP para makapag-produce ng something ng ChatGPT. But the good thing is, yung mga frontier models na yon, ino-open source naman nila. It can be downloaded. Okay. So, ayun, pwede natin siyang i-download at gumawa tayo ng sarili nating ChatGPT, fine-tune natin doon sa data natin without using. Pero yung doon sa model kasi na part, no? Monopolize siya ng US at saka ng China at saka ng mga big tech companies na to. Yun yung So, kailangan natin maging strategic kung paano tayo kikilos, no? As a developing country, no? Hindi tayo kasing yaman ng US na wala tayong mga enough resources. But still, we still have to use this technology, this AI. Marami pa ring paraan. We can develop some applications na makakatulong dun sa Yun tayo, dun siguro yung kailangan natin gawin, no? Para talaga nakakasabay tayo, no? So ngayon, sir, ito nga ang ating huling tanong, Sir Elmer. Para sa iyo ba, kung merong isang bagay na hindi kailanman kayang palitan ng AI, ano yun, sir, at bakit? Yung ating humanity, I mean, may may gusto kong i-share, no, na isa pang use case ng AI, no. Ginagamit na siya ngayon, actually yun sa ChatGPT, yung sa companionship ba. May mga gano'n na parang ginagawa. Minsan kapag may mental health problems. Yes. I think Yung ginagawa AI din kasi, yan, di ba? it's no longer just a technical issue. It's a socio-technical issue. Masyado na siyang, it cuts across several discipline, no? So, sa akin kasi, kahit na, nag-start ako doon sa definition ko ng AI na merong mga capabilities sa humans na ng machine. Doon din ako magtatapos siguro. Yung totality kasi ng tao, actually, hindi mo makokopya yan, lahat, yung total. Some of them probably, but there's still, for me, this is my personal take on this. Meron tayong kaluluwa, meron tayong soul. And inherently, individually, may kanya-kanya tayong And I think, kahit na, no matter how these big companies tried na kopyahin yung capability na hindi nila, kasi inherently meron sa tao, no? Na unique, na hindi pwedeng kopyahin at hindi makokopya ng machine, no? Yung soul, no? Yun yung siguro pag sinabi mong soul, medyo malalim yan eh. Meron diyan na you cannot really translate into math so that you can actually implement that in machines. For me, yun yung no, kahit na let's say yung creativity or yung may mas malalim, may deeper level tayo na humanity that cannot be that can still distinguish us from this machine. Correct. So yun yung aking paniniwala, no. Ikaw ba, Denny May, anong take-away mo sa lahat ng napag-usapan natin ito? Grabe. Sobrang busog po ako sinabi ni Sir Elmer. So kanina, busog ka na dun sa Opo, patikim natin, pero mas lalo akong may nabusog. dessert po siya. Opo. So, second course to. Pero, key-take away ko po siguro, parang at the end of the day, tao po yung gumawa sa AI at nasa sa atin pa rin po kung gagamitin natin siya ng tama or to exploit other people. So, parang kailangan pa rin po nating maging human. Yes. Kahit ginagamit natin yung AI. So parang nakaka-touch. Umiyak po. Umiyak. Ako naman, babalik ako sa ganon. Na parang it's weighing kung paano natin ita-take advantage yung gamit ni AI. But at the same time, wag din masyadong maging dependent doon para alam natin kung paano pa rin tayo mag-grow as individuals. Kasi 'di ba kapag lahat inaasa natin sa kanya, tatama din na tayong minsan nga yung iba ayaw nang magbasa, ayaw nang intindihin line by line. Yung mga ganitong skills ba na ito yung mas mag-aalaw sa'yo na mag-grow as an individual. So siguro tamang balanse paano natin ginagamit si AI, 'di ba? Yes. And tama ka, at the end of the day, tao pa rin naman ang gumawa ng AI, 'di ba?
So, hindi niya dapat alam kung anong next move ng tao. Wala. Diba? Don't let them know your next move. Ayan. So, ano to na po, last message naman po, Sir Elmer, para sa ating mga DOST barkadas dyan na nanonood. Ayun. Sa mga estudyante, professionals, mga nakikinig ngayon, siguro ang message ko, call to action is, maging critical thinker tayo. Lahat, wag natin paniniwalaan kung ano yung nakikita natin kasi katulad ng kaninang activity natin, it's really hard to detect whether it's true or not, whether it's AI generated or not, no? So kailangan natin maging critical thinker at saka siyempre yung mga basic education pa rin natin kailangan natin yan. And we really need to understand this technology that we are dealing with, no? In order for us to grapple with its challenges and risk and also take advantage of the opportunities and benefits that can provide, no? That can provide you. So, yun yung we really need to understand this. And speaking of understanding this, if you want some, like for example, to know more about how this technology works, you can actually reach out to us, no, sa DOST, sa Advanced Science and Technology Institute. We provide capacity building on artificial intelligence. We also we can also work with you through collaborative research, no, in this technology, no, lalo na dun sa mga MSME academe students or whatever. Kahit sa mga thesis po ninyo, pwede nyo kaming lapitan, magtanong about this technology or kahit mga mag-ideation lang po tayo, no. We're willing po to help based po sa aming mga na-research and expertise po in this domain, no? So, yun po yung aking last message na we need to understand, we need to be critical thinkers and we need to do our part po para kumbaga to make sure na maging beneficial po sa atin itong artificial intelligence. Thank you. Thank you so Thank much, you po Sir so Elmer. much. May gusto lang po akong sabihin. Ngayong episode po, maisip ko lang to, nag-ding. AI yan. Actual intelligence. Wow! Actual intelligence on the spot. Pero ito po, May gusto ko lang po pahabol pa. sabihin, Sir Elmer, na ikaw po ay AI-iconic ngayong episode. Dahil, Kaya ka pala nananahimik kanina, Opo, pinag-iisipan mo nag-zone yun. out pa ako, sabi, magandang sabihin. Ikaw, Sir Elmer, AI bang klase? May entry po lang. Siyempre, hindi tayo babauli. So ngayon, mas naging malinaw na sa atin Yes na po. AI is really powerful. Kaya niyang magsulat, kaya niyang mag-drawing, kaya niyang mag-analyze, and minsan, parang kaya na niyang gawin lahat. Yes, Diba? pero sa kabila po ng lahat, no, may mga bagay na hindi kayang gayahin ng kahit anong algorithm. Yan ang pagiging tao. Yes, yung may puso, yung may empathy, at may kwento. Because at the end of the day, AI learns from data. But we learn from experience. Hindi man natin mapigilan ang pag-usbong ng AI, Pero nasa sa atin naman kung paano natin ito gagamitin. hindi para palitan tayo. Kundi para tulungan tayong mas umangat. So instead of asking, papalitan ba tayo ng AI? Maybe much better yung question na, paano tayo makakasabay? Kaya mga ka-DOST Barkada, ako po si JP. At ako naman po si Danny May. At samahan nyo kami sa susunod na episode ng Saysay. Kung saan ang lahat ng bagay ay may Saysay. saysay. Scroll tapos may tanong ka ba? Paano naging ganto? Saan nagsimula? Sa likod ng trends may kwento ang agham. Anong sagot? Tara na't alamin natin yan. Hindi kailangan na maging komplikado. Nandiyan ang siyensya na tutulong sa'yo. From ideas to actions, from questions to solutions. Saysay! Sabihin mo, science na swak sa'yo. Kinig, manood, matuto. Kasama mo kami sa bawat kwento. Saysay! Let's create, inspire, and hear. What all we need is science is for you and me. Go further and innovate para sa economy and community. Yeah! Sige, manood, matuto. Kasama mo kami sa bawat